nakainom po. So, lasing. Opo, Mr. So Chair. kung lasing siya, dapat inaresto siya. Dapat inimpound yung kanyang sasakyan. Bakit iniskortan pa siya po ng bahay? Naging baby pa tuloy siya. Sino ba ito si Rivera? Anak ba ito ni Herodes o pamangkin ni Poncio Pilato? Kadalasan, yung pong nakabangga, nakapatay, mangangako at langit at lupa. Kami naggawa ng kasunduan pero nandun yung polis na pag hindi nila sagutin lahat ng gastusin ng ospital, tuloy ko ang kaso. Walang nangyari. Iniwan kami sa ere. Turuan kami ng polis na mag-blatter kami dun sa barangay. Sino itong stupidong polis? Eh di mo ba sana pinapasok sa opisina mo para hindi ka na pag-isipan pa? Meron akong nasagap pala sa news lately. 2 weeks ago, andito yung MMDA, no? Merong nahuli na counterflow sa EDSA busway. Ang nangyari, sa halip na tikitan, itong nag-counterflow na sakay sa isang SUV, iniskortan papuntang BGC sa kanyang kondo ng isang MMDA traffic enforcer. Meron ba tayong taga-MMDA dito? Anyari po, bakit po sa halip na nag-counterflow, tikitan, ang ginawa, iniskortan papunta pong kondo niya. Sino ba yung Poncio Pilato sa SUV at sobrang super VIP treatment, hinatid pa? Naging escort patuloy kayo po, yung traffic enforcer. Yes, Mr. Chair. Good morning. I'm Attorney Victor Nunez of the Traffic Enforcement Group of MMDA. Totoo po yun, ng madaling araw ng July 28, may dumaan na private SUV sa bus lane counterflow from Guadalupe going to, I think, Bendia. It was monitored by the MMDA Command Center. Nagpapunta po ang MMDA Metro Base ng enforcer. Actually, 3 MMDA traffic enforcers. So, dun po sa Command Center ng MMDA, kompleto po doon. May PNP. Sir, I would like to acknowledge the presence of Senator Mark Villar. Proceed, sir. Yes po. So, the 3 enforcers were dispatched from our command center. Naabutan po yung SUV at pinaatras ng mga MMDA. Actually po, yung bus carousel, alam naman natin, it is within the exclusive jurisdiction of the OTR. Sir, pwede paki-shortcut. Yes po. Sino po yung sakay ng SUV at bakit po siya iniskortan pa pauwi ng kanyang kondo? Yes po. Ang Bakit siya nag-escort binigyan ng super VIP treatment? ang nag-escort po sa kanya hindi po MMDA. Sino po yun? From SAIC, DOTR. Ang nag-escort po sa kanya 2 Coast Guard and 1 personnel of SAIC under DOTR. MMDA were there to issue ticket citations because ang dapat po talagang naninikit sa exclusive bus carousel violation ay DOTR ang SAIC. It just so happened that wala hong panikit yung team leader noon. That's why ang MMDA po ang nag-issue ng ticket. So, a ticket was issued. A ticket was issued for illegal counterflow and reckless driving. Okay. Although may dumating din pong police because medyo maraming dumating na mga from different agencies enforcers. So the MMD enforcer Kaya pala, sir, okay. Yes. Sino po yon yung sa SUV? alam po ng DOTR. DOTR, I need the name of that person. His name is Christopher Lim De Vera. Christopher Lim De Vera. Ano po siya? Sino siya? Taga saan siya? Taga gobyerno ba ito? Christopher Lim Mr. De Vera? Chair, the investigation is ongoing. Itong si Mr. Christopher De Vera, nag-issue na po ng show cause order ang LTO dito po. When this incident happened, Mr. Chair, we were not there, but ang initial report was nakainom po. So, lasing. Opo, Mr. So Chair. kung lasing siya, dapat inaresto siya. Dapat inimpound yung kanyang sasakyan. Bakit iniskortan pa siya po ng bahay? Naging baby pa tuloy siya ng DOTR. Unfortunately, Mr. Chair, when the PNP was there, we were left with what? Mr. De Vera po, yung driver, sorry. Yung muna, sino ba to si De Vera? Anak ba to ni Herodes o pamangkin ni Poncio Pilato? Bakit ganun na lamang yung itrato to?
maging yung pulis, hindi siya kayang arestuhin, untouchable siya, nagsidatingan kayong lahat, sabi mo, ang dami nagsidatingan. Mabuti pa palang MMDA, nag-issue ng ticket. And I commend you, MMDA, for doing the right thing. Na-issue siya ng ticket, regardless kung sino man siya doon, kung sino man siya na Poncio Pilato. Ito lang DOTR, nakakapikon, at saka itong PNP. Come on guys, huwag kayo matakot. Bakit? Ba't ganon? Yeah. Lasing pala siya, may patakaran tayo pagdating sa drunk driving, siyempre, lasing siya, makakadisgrasya siya sa daan. Ayun na nga, buti walang nagdisgrasya kasi nag-counterflow siya. Dapat yun, kinulong siya. At inimpound yung kanyang sakyan. Ang nangyari, iniscordan pa siya pauwi ng kanyang condominium sa BGC. Sa magkanong kadahilanan? Mr. Chair, if I may, I was able to get the information po, i-relay ko po. I'll just continue from ASEC Dr. Lim. So, ang nangyari po, tama po, no, may dumating po mga kapulisan, and then eventually po, nung dumating na rin yung ibang from SAIC, from MDA, so umalis po yung kapulisan, no? Ang actual po nangyari, so nag-back po, no, to go back to the nearest exit. Ang nangyari po, yung ginawa nung SAIC personnel po, no, yung kasama namin sa DOTR, when they were left with the situation, ang naging decision po nila was samahan doon sa tirahan. I think sa BGC po yung tirahan. Ang nasa mind nila when we investigated, kasi ongoing po yung investigation, no, was that para hindi makasakit or hindi kaya makadrive, sinamahan po, drive hanggang BGC. So may ongoing po kaming investigation because ang kailangan po namin nila dapat ginawa is idala nila agad sa police, sa presinto po, which unfortunately nga po hindi nangyari nung nandun yung ating kapulisan. Teka muna, so bakit pinalis yung police? Ba't usang umalis yung police o pinalis yung police? I'll be honest with you, ang pagkaalam po namin, kusa po silang umalis. Wala naman pong pinaalis. Bakit kusang umalis yung mga police? Siguro po, no, I will make a Do you have the name of those policemen? Wala tayong name, ano? We have no name yet, Mr. Chairman. That's why it's still, the investigation is ongoing po. Okay. Okay, so kusang umalis yung police pa pumasok sa loob ng SUV, nagsara ng pinto, yung driver sa yung mga police? Not that we know of, Mr. Chair. That's why we're asking. May inabot ba doon sa mga police? Ako, based on the CCTV footage po. Kasi hindi naman siguro alis yung police for nothing. So kaya siguro, so hindi nyo nakuha yung pangalan. Siyempre, merong dispatch yan, di ba? Sinong tumawag ng police? Mr. Chair, if I may. Yes, sir. Yung police po, parang mobile siya na naka-standby near Guadalupe. We were able to get the name of the two policemen. We already endorsed it to DILG yesterday for their own investigation because lumapit naman po sila and yung dalawang police ang tinanong lang sa enforcers namin kung may resistance ba yung driver or pumapalag ba yung driver, something like that. Pero alam ng mga police na lasing yung driver. The enforcers told them na, Chief, Ate. mukhang nakainom po itong driver. Oh, so dapat yung police nag-take over na doon. Hindi na sa presinto para hindi siya makadisgrasya. In the first place, one-way siya, counterflow siya, doon pa lang, muntik-muntik na siya makadisgrasya. Buti na para siya. So dapat, sinamahan siya sa presinto, kinulong siya, inipaw niyo kanyang sakyan. So doon may problema ating police. Anyway, meron kang pangalan po. Yes, we already gave the names to the DILG yesterday at the House of Representatives hearing at under investigation na rin po ng DILG yung dalawang police na nandun during that incident. Okay. So, thank you, sir. DOTR, sino po sa tauhan ninyo ang sumama sa kondo o naghatid sa BGC sa kondo ni Christopher Lim de Vera? DOTR ba yun o yung ibang agency? DOTR, Mr. Chair. Kasi po ang nangyari when umalis na po yung PNP and MMDA, kaysa po ipabayaan po yung driver na nakainom na mag-drive at meron pang disgrasya mangyari, hinatid po sila. When we found out the following day na ito po yung ginawa, pinatawag ko po silang lahat and I asked, binayaran ba kayo? May pera ba kayong tinanggap? Ang sinabi po nila is wala. Sabi ko, may binigay ba na anything? Pagkain, whatever. Ang sagot nila wala. Mr. Chair. So we cleared that up. But may mali lang po talaga on our side is that dapat sa police station po natin. Correct. So, anong nangyari dun sa dalawa? They are investigated po right now. They're being investigated, Mr. Chair, and we will submit the report to you, Mr. Being Chair. investigated. This was 2 weeks ago. So, continuous pang investigation. Yes, because they're interagency po. Merong MMDA, may DILG po as well, Mr. Chair. Kaya nga, pero sa part lang ng DOTR. So, dahil inamin mo, tauhan ninyo yung naghatid sa kanya papuntang BGC sa kanyang kondo. So, sabi nyo, your people are being investigated, those who are involved. So, for 2 weeks, you keep investigating hanggang ngayon wala pang resulta ng inyong investigasyon.
Meron na po, but we want to be very precise po on our investigation so that... Very precise. Opo, yes, Mr. Chair. Define very precise para sa iyo. Para ko, Nandiyan na, alam mo na may violation yon. Lasing, nag-counterflow, At and police. ginawa ng inyong tauhan, sa halip na idiretso sa police station, diniretso sa kondo. Sinamahan. Ano pang klaseng investigation, ano pang klaseng ebidensya ang hinahanap niyo po? Baka kamag-anak mo to, Christopher Lim, Asik Lim. Hindi mo kamag-anak. Mr. Chairman, no, he's not Hindi, related okay. to us. Hindi na, sir. Hanggang ngayon, ini-investigate niyo pa rin itong tauhan ninyo na very obvious naman talagang may violation siya or meron siyang ginawang hindi tama at inamin mo rin. At hanggang ngayon, nag-imbestiga pa rin kayo dahil you want it to be very precise. Ano pa yung kailangan pa maging precise kayo bago nyo patawan ng sanction itong tauhan ninyo? Check nyo nga sa Google sino itong Christopher Lim de Vera. Would somebody check? Tingnan mo sa social media, who's this guy? Para pati yung DOTR natatakot na ata. Buti pa yung MMDA. May plate number tayo? LTO? Do we have the plate number of this guy? This guy is dangerous. Good morning, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, we have the plate number of the vehicle. And then, meron tayong pangalan niya, MMDA. Do we have his name? Ye- Yes, sir. Kasi we got the name because yung MMD enforcer who yung nanikit. So all the details were given to DOTR for them to issue show cause order. Yung LTO po yung ng show cause doon sa registered owner and the driver of the vehicle involved, Mr. Chair. Okay, ano po yung show cause order ninyo? Mr. Greg Pua, Jr., Executive Director ng LTO, sir. Yes, Mr. Chair. Nung nalaman po namin nung nag-trending siya, Mr. Chair, we immediately issued show cause order to the registered owner of the vehicle under the name of Wivina Lim de Vera. Ano pangalan po yung owner ng vehicle? Wivina Lim de Vera. Female ito, si Wibina. Yes. Female. Mother- Yung driver is male? Yes, Mr. Chair. Male. Okay, why would you issue a show cause order to the owner of the vehicle when in fact Wibina was not the driver or was not in command of that vehicle at that time of the apprehension? At the time of the issuance of the show cause, Mr. Chair, we don't have any information yet. I thought you already have that information from the MMDA kasi the fact that the MMDA was able to issue a ticket to that driver, then dapat ang show cause order doon sa driver, hindi po doon sa owner ng vehicle kasi yung vehicle hindi naman nakabangga. Yes, Mr. Chair. Hindi But naka-aksidente. at that time, Mr. Chair, nakita namin nag-trending po yung video. We immediately issued show cause only to find out after that MMDA issued a OVR for the driver, Mr. Chair. Okay, prove to me na hindi nyo binibaby-baby itong Christopher Lim de Vera, suspendin yung lisensya nito. Yes, I Mr. want Chair. his license suspended. Yes, Mr. Chair. Very good. So, maasahan ko kailan masuspindi ang lisensya nito. The case is already submitted for resolution, Mr. Chair, and we will immediately resolve it. Thank you, Mr. Greg Pua Jr., Mr. Chair. Executive Director ng LTO na nangako sa atin na masuspindi ng lisensya nitong si Christopher Lim de Vera. Asek Jose Lim, gusto ko yung mga tauhan mo maparusahan. Stop na yung mga tinatawag yung bullshit na Stop nyo na yung investigation, sinasabi yung precise investigation. Stop that. Hindi naman tayo pinanganak kahapon. Huwag naman kami. Mr. Chair. Suspindihin niyo po yung tauhan nyo. Can I expect from you to sanction this? Ilan po sila? Yes, Mr. Chair. Ilan po yung mga tao nyo na Tatlo po yung naghatid po sa kanila. so these three persons from DOTR, I want them sanctioned. Ano po yung possible sanction na pwede niyo pong maipataw? We're looking, meron pong administrative sanction and we're looking also yung criminal liability po. Good. So sa administrative sanction, ano po ang nakikita niyo pwede ipataw sa taon to? Besides suspension po, baka pwede po matanggal sila po, Mr. Chair. Very good. That's music to our ears. Okay. So I would like you to give us an update maybe before the end of the month kung ano na talaga ang nangyari doon sa ating napag-usapan at kung na-implement po yun, I want a black and white, it should be furnished in black and white yung pong naging decision ninyo at yung pong pag-implement ng inyong decision. Yes, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Sino ka din Mr. Chair, if I may. Congressman Busita? Thank you, Mr. Chair. Di po ba sa LTO, Mr. Chair, napansin po natin, pag ordinary person yung offender, mabilis silang mag-revoke ng license, Mr. Chair?
Siguro po, maging patas tayo dito, Mr. Chair. Thank you, Mr. Busita. Yun nga, kanina nakita naman natin sa video, pag yung malilit na tao, ang bilis na hulihin at tikitan, kikilan, pero pag mayaman, medyo binibibi-baby at yan na nga, isang example, itong si Christopher Lim de Vera na super VIP, hinatid pa. Sana yon nakakulong na para hindi na siya magpo-post ng danger sa ating mga kalsada. Okay? Now, Senator, Mike, meron kang gustong sabihin? I'd like to express my support to Sen. Rafi, also my partner here in the Senate, my good friend. I'd like to express my support and natutuwa naman po ako at na-action ng kagad itong mga concerns ng ating mga kababayan, lalo na po sa traffic apprehension. Napakahalaga po lalo na sa ating mga commuters na patas lang sa mga biyahe nila. So I of course I commend Senator Rafi on his efforts and this bill. So thank you. Maraming salamat po. Thank you, Senator Mark. Let's talk muna about dito sa mga body-worn camera. Kasi mahalaga ito. It works both ways eh. Protection para sa mga motorista, protection na rin para sa mga traffic enforcers. MMDA, I've heard na nabigyan kayo ng budget para sa mga camera. Yes po, we already launched it, yung aming body-worn cameras, which is also real-time. Naka-live feed ho siya sa aming command center. Audio-video, kung anong sinasabi. Ginagamit na ho ba? Ginagamit na ho. Pero po, 100 units pa lang po yung gamit namin ngayon na body-worn camera. Pero ilan po yung nabili ninyo? 100 po. Pero may additional ho kaming PR ngayon na body-worn cameras this year para pangdagdag. Actually po, hindi naman lahat naka-body-worn. Yung mga ano lang, bawat team, at least may isa na naka-body-worn cameras. So yung nakasuot ng body-worn camera, siya yung nag-apprehend. Baka naman, siya yung tumatalikod habang yung kanyang mga kasabwat or alipores ang nagigipagkansa. Monitor ho namin yan, Mr. Chair. Hindi ho siya pwedeng patayin. May ganun pong system na, except, siyempre, kung papasok sila sa CR, doon lang nila pwedeng tanggalin at itaob. Pero hindi ho siya pwedeng i-turn off. Kahit patayin, hindi ho siya na, And hindi rin nila naalis ang volume. So, Okay. alam namin kung anong nangyayari real time, pati yung exact location nila, may, Opo. Okay. 2,500 personnel meron kayo sa MMDA. Ilan ang kailangan yung body-worn camera? Una po, yung, sa traffic enforcers ninyo. yung may mga paniket lalong-lalo na kasi sila ho talaga yung ang may mga paniket to sa amin out of 2,500 mga nasa ano lang po 700 to 750 personnel. Okay. Ilan po dito sa 700 to 750 ang sa tingin ninyo dapat ay magkaroon ng body-worn camera? Dapat po lahat. Lahat. So 1:1 para yung accountability ho. Mahirap po kasi kapag second shift ililipat na naman dun sa kapalitang enforcer. so 700. Opo. Sa tingin nyo. Paki-multiply nyo nga 700 times 60,000 per unit. 45 million. Para mabigyan natin ng camera lahat ng traffic enforcers Body nyo. cam, opo. 60,000 pesos. Ano to? Gold-plated ba ito o gold? Medyo kamahalan nata. That is European technology. Kung ano po yung ginagamit ng London Police natin, same brand, same system. So This is 1,000 euro kung sa European. yeah po. 1,000 euro. Hindi lang po kasi yung body worn, yung Kasi lang, unit, alam yung ko- system ang package ho siya. Pero ngayon, since may system na kami, yun na lang ang body worn camera, yung unit na lang ang bibili. Sir, 1,000 euros. Hindi pa mahal to para sa isang body-worn camera. Kasama po dyan yung subscription ng Globe and Smart for I think 3 years. Naka-lock in po. Why do we have to With subscribe? GPS oo. Teka muna. Body-worn camera, kailangan mag-subscribe ka sa Smart and Globe Kasi po, para mag-function yun? naka-live feed ho kasi siya sa command center para nakikita namin real time. Okay. Sa package na to, 60,000 yung unit and then pa subscription. Yes po. Wala na kayong babayaran subscription sa Wala na ho. Naka-lock ho yan for 3 years. nakalock for 3 years. Okay. Sige. Anyway, sa budget hearing, pag-uusapan natin yan. For the meantime, gusto ko ma-account itong 114 na nabili nyo. Diba?
nasaan to at sino-sino gumagamit nito? Saan ba sila Actually, hindi lang po Mr. Chair siya Station. nagagamit for traffic. Kapag may mga big events like SONA or rallies, nakakapunta mismo yung enforcer to monitor the entire situation. No, sir. What I mean is, kailangan natin ma-audit, ma-account itong 140 body cameras kung talagang meron nga ito. Okay. And gusto ko malaman kung saan naka-station, Opo. paano ginagamit itong mga body worn camera ng mga traffic enforcers ninyo, saan naka-station. Yes po. Yung mga We will, enforcers na yun. we will, Mr. Chair, we will submit a report on that. Naka-MR naman po siya sa lahat ng personnel namin, sa mga permanent traffic enforcers. Okay, isa na lamang concern ko sa MMDA. Di ba meron kayong hotline para sa road assistance? Opo, MMMD hotline 136. 136. Tinawagan namin yung 136 kahapon. Ang daming pasikot-sikot kung saan ka tinutulak or dinadirect. Meron pang press 1. If you need this, press 2. If you need that, press 3. I'll tell you what, where I'm driving at. Nagkaroon ng aksidente sa EDSA. Kunting sagian lang. Magkakabuhol-buhol na ang traffic at abutin hanggang 10 kilometro, magkakaroon ng bottleneck. Dahil ang bagal dumating yung traffic enforcer para picturean yung dalawang kotse na nagsagian para ipatabi na agad-agad sila nang sa gayon maging maayos ng takbo ng traffic. Ano po nakikita yung solusyon at paano po makatulong itong 136? Yes, Mr. Chair. Monitor naman namin yan sa command center. The problem is, nag-aantay pa po kasi ng police from Traffic Bureau. As of now, ang MMDA hindi po sila allowed. But I already had a final, parang ano po, nagbinigay na namin sa Insurance Commission. We're just waiting for the signing of the Memorandum of Agreement wherein the Insurance Commission, kapag mga minor incidents para makapag-claim lang naman ho ng insurance, na yung traffic enforcers, even local traffic enforcers, na mag-undergo ng training sa Insurance Commission ay mako-covered na we don't need to wait for the police, even the MMDA or local traffic enforcer, kapag mga ganung nasagyan po, for the purpose of insurance claims, pwede na po. And yun po ang ginawa namin, nakipag-coordinate kami sa Insurance Commission and we're just awaiting for them for the date of the final signing ng MOA para ma-honor ang report ng MMDA and even the local traffic enforcers pagdating po sa insurance claim. Kasi ang insurance company po, ang gusto nila, dapat dadaan sa police, may traffic bureau and everything. So with this, malilesen natin ang bureaucracy and mas madali nang makaklaim yung mga tao natin ng mga minor incidents ng sagian. That's all, Your Honor. So what happens kung wala insurance yung nakasagi? Medyo tatagalo talaga. Papaabot sa police kasi it would dadaan po sa korte ng magkiklaim sila for civil damages kung walang mga insurance. So, ang ano lang dyan kasi Gaano katagal yung response time once a kapag rush hour po, Mr. Chair, it would take more than 30 minutes. Lalong-lalo na kapag malayo din yung traffic bureau ng police kasi sa Metro Manila, ilan lang naman ang traffic bureau per LGU. So, we have no choice but to wait for the police. I'll tell you what. Ganito. What if yung inyong command center yan ay nakakonect sa iba't ibang LGU? I'd like to acknowledge the presence of Senator J.B. Ejercito. Para kapag halimbawa nagkaroon ng banggaan, tatawag yung motorista sa inyong hotline and then kayo na ang babato sa pinakamalapit na police station o pinakamalapit na LGU Traffic Enforcement Group na para rumisponde. At yun na nga, tetratuhan, kunin yung insurance, and then patabihin na agad yung nagsagian. Mr. Chair, actually sa command center namin may NCRPO, may QCPD, may HPG. Kasi nandun na rin po sila. Minsan sila rin na po matawad. Ba't umabot ng 30 minutes? Pag rush hour po talaga, mismong police na traffic din po. So, let's say hindi sa EDSA, let's say sa ibang parte. Ba't inabot ng 30 minutes? Sabi natin sa Quezon Avenue. Yung sa akin kasi, sir, na-encounter ko na yan. I was a victim as well. Na sabi ko, ano itong bottleneck na ito? Pagkababa, I think it took me almost 40 minutes. I got stuck in traffic. Talagang usad pagong. Pagdating ko doon sa lugar na kung saan nagkaroon ng bottleneck, ayun lang, kunting sagi lang. Yung isang kotse, nasagi ng delivery van. 40 minutes. Paano natin maiwasan yun? Kaya yun nga po ang ginawa namin. We coordinated and we drafted a MOA with the Insurance Commission para po hindi na mag-antay sa police mismong MMDA. May ano na po kami, template
ang tawag po namin is Traffic Incident Investigation Report, which the Insurance Commission will also honor pagdating po sa mga insurance claim para maalis kaagad yung mga ganung bara sa kalsada, because it would really take more than 30 to 40 minutes yung sa likod na maabala ng traffic for a single incident po ng mga sagian. And most of the vehicles naman ho natin covered ng insurance, and kapag na-approve po na napirmahan na yung MOA ng MMDA with the Insurance Commission, that would be a huge help sa mga ganung klaseng Sige, incident. napirmahan na po. Halimbawa, after na mapirmahan na yung MOA ng Insurance Commission and MMDA. Pero kung yung response time din ng mga taong pupunta doon sa accident site ay abutin din ng half an hour, bali wala din. Mas marami po kasi yung enforcer na nasa on the ground. Bawat how many meters may tao kami. Unlike kung mag-aantay pa po ng police from the traffic bureau na So, pupunta ibig doon sa sabihin, incident. allowed yung mga traffic enforcer on the ground, yung mismo nandun sa kalsada, Yes. na, Gumawa ng traffic incident investigation report. and then after that, That would be the basis. alisin Yes. agad yung, Kasi may system po kami na doon na lang po pwedeng picturean, tapos papipirman, pipicturean yung license ng involved parties. Then we don't need to wait for the police, and it could be used for insurance claim, Mr. Chair. Tapos na po yung ako mismo nag-draft yung MOA with the legal of Insurance Commission, and we're just awaiting for the final MOA of MMDA and the Insurance Commission, and that would be a huge help for us. thank you, sir, Attorney Nunez. Thank you, Mr. Chair. Follow-up lamang ito sa mga pulis naman. Pag nagkaroon ng banggaan, disgrasya, at merong nasaktan, yung nasaktan ay dinala sa ospital, at ang ginawa ng pulis, pinag-areglo, madalas mangyari ito, at marami na ako natanggap na sumbong ito, pinag-areglo yung biktima o kamag-anak ng biktima at saka yung nakabangga. Ano ba ang procedure ng PNP pagdating po sa mga aksidente na kung saan meron pong namatay o na ospital? Kasi ang nangyayari nito, yun na Miss Colonel Alejandro, no? Okay. Ang nangyayari, kadalasan, yung pong nakabangga, nakapatay, mangangako ng langit at lupa, sabihin, sige akong bahala, sasagutin kita, bigyan kita ng ganito, ng ganon. And then, sasabihin ng biktima, sige, pupunta sila sa police station. Yung police pa ang gagawa ng agreement. And then, after na mapakawalan na yung nakadisgrasya, maglalaho na yung parang bula. Yung pangako, napako. So PNP, ano bang procedure kapag sa isang aksidente, especially kung merong nasaktan, na ospital man o namatay? Good morning, sir. Magandang umaga sa lahat. In that case, sir, in the PNP, we do not tolerate investigators to settle sa police stations. Pinipilit namin siya na conduct ng investigation, and we will file a case. Let the court decide kung sino yung kung may kasalanan, at kung mag-areglo kasi sila, sir, it's up to the victim and the respondent naman yun, sir. Basta ang importante, sir, mapailan ng kaso ng police. Hindi namin sa tinotolerate within the station level pa lang, inaareglo na, sir, yung case. Yun lang, sir. Opo, pero madalas mo mangyari yun, so paano natin maiwasan? In fact, I think a couple of weeks ago, may lumapit sa akin na ganun yung reklamo, na pinag-areglo sila ng police sa barangay, and then hindi tinupad yung usapan, kaya lumapit sa akin dahil walang pambayad sa ospital yung biktima. Meron ba kayong sanction dyan? Meron ba kayong parusa? Yes, sir. All the investigators na gumagawa ng ganun, sir, may sanction sila administratively, sir. And kung may ma-find out kami, sir, na doon pa lang sa level nila, sir, nag-aareglo, we will file administrative cases among the investigators, sir. I'll show you a video, Colonel. Yung taong pumunta sa akin sa programa ko para magreklamo. Can we show the video, Comsec? Kung wala pa yung video, sige. Nay, tama ho yung pagkakwento sa akin na aksidente nga, nasagasaan, and then dinala sa presinto, nakasagasa, at doon po sa presinto pinag-areglo sila ng pulis. Kaya napapirma po. Sinong pumirma na hindi na magkakaso? Ako po, sa barangay kami nagpagawa ng kasunduan, pero nandun yung polis na pag hindi nila sagutin lahat ng gastusin ng hospital, tuloy ko ang kaso. Walang nangyari. Iniwan kami sa ere. Nagtatago na po ngayon yung nakasagasang. Yes po. Ito na Mr. Shem Areglado. Sino po ang may idea na kayo po'y papirmahin sa isang aregluhan? Tinuruan kami ng polis na mag-blatter kami dun sa barangay. Sino tong stupidong pulis? Investigator Libranda po. Nandoon na sa kanya, hawak na niya yung nakasagasa para ma-inquest na at ma-impound yung sasakyan. Pinakawalan pa niya at pinapasa kayo sa barangay. Yes po. Kasama niyo rin si Libranda sa loob ng barangay, di ba, Nay? Opo, kasama siya. Tapos yung paglabas ng sasakyan niya saka yung driver, silang dalawa, hindi na kami kasama.
Sila magkasama doon sa office nila. Tapos kayo sa labas. Opo. Pangising-ising na siguro si Libranda pagkatapos. Siguro baka may hawak ng envelope. Sargento Libranda, bakit ka nakipag-usap sa suspect sa loob ng opisina mo at itong biktima sa labas? Hindi po, Senator. Ibibigay ko lang po yung susi. Hindi pa ako nagpag-usap. Kasi kukunin po nila yung sasakyan. Di mo naman sana pinapasok sa opisina mo para hindi ka na pag-isipan pa. Pasensya na po kayo kung nagkamali po ako doon. O kaya nga, next time kasi sir, pag ganon, huwag mo ang pinapasok sa opisina mo itong suspect na kayo lang dalawa at itong mga biktima ay nasa labas. You have to be transparent. Otherwise, pag-isipan ka. Colonel, Alejandro, nakita niyo po yung video. Ano pong opinion niyo? Sir, on the part of the PNP, sir, malaking pagkakamali po yun, sir, na makipag-usap dun sa, especially katulad nga po nung sinabi ninyo, na personally kinausap niya yung complainant, yung respondent, yung nakabangga. Supposed to be, kung gusto niya kausapin, with the presence of also of the victim para alam nila yung pinag-uusapan. Tama po yung sinabi niyo na pag-iisipan talaga siya. Kahit nakaka po kami, kung gano'n ang ginawa niya, papasok din sa isip namin na siya yung inareglo. In that case po, hindi namin tinotolerate yan sa PNP hierarchy. Kung may pagkakamali po yung police, and we will file appropriate charges against them. So I would like you to file appropriate charges dito sa police. Yes, sir. Kukunin po namin yung names and we will give you feedback. Papalo po namin yung case nito. Thank you, sir. Thank you. Dito yung ating complainant, si Sir Ryan Lloyd Colonna and Ma'am Abilina Sanchez. Magandang hapon po sa inyong dalawa, ma'am. So, na-trace natin ba yung nireklamo ninyo? Natunto na ho ba? Pomsec, ano nga yung mikropono? Would somebody assist them? Wala ba mga taga rito, Senate? Wala pang balita sa amin po kung na-trace na sila. Wala pang balita? Wala pa. So, Colonel? Yes, sir. Ano pangalan ulit ng pulis? Hindi, lalaki yung pulis eh. Libranda. Merlin Libranda. Merlin, lalaki yun eh. Di ba? PSSG. Libranda. Libranda. Yes, sir. Ang gusto ko po, Colonel, itong si Libranda ang gumawa ng paraan para matunto niya kung nasaan na itong inireklamo na Ma'am Abilina and Sir Ryan. Dapat matunto niya. I'll give him 48 hours na tuntunin niya. Pinakawalan niya eh. Diba? Yes, sir. Pag hindi niya matuntun within 48 hours, itong pinakawalan niyang nakadisgrasya dito sa mga complainant, then isanction mo siya agad-agad. Merlin Libranda, pero lalaki to, tama? Yes, sir. Okay. Ma'am Abilina, tama ba yung pagkaalala ko na pati yung sasakyan ninyo na kayo na ngayong na-aksidente ay in-impound, pero yung sasakyan nung nakabangga hindi in-impound? Ganun nangyari? Yung sasakyan yung motor na sinakyan ng anak ko, nilagay daw doon sa outpost. Dinala sa outpost? Opo. Tapos, pero yung nakabangga? Yung nakabangga doon sa police station. Sa police station? Opo. In-impound pala. Driver, opo. Okay. Pero yung nakabangga, pinakawalan, hindi man na nakulong. Nasaan po ngayon yung... Ngayon, sir, nung una, pumunta sila sa amin na makipag-ariglo sila. Kasi yung asawa daw niya nasa police station. Hindi daw pakawalan. Kung hindi kami makipag-ariglo. Ang amin naman, siyempre, ignorante kami dahil wala kami. Sabi niya, sasagutin daw nila yung mga gastusin sa hospital hanggat sa paggaling ng anak ko, sasagutin nila lahat. Di ako naman, siyempre, nag-apas din ako na maano yung anak ko. Umuo ako pero wala kaming Sabi ng pagkatapos yun, pumunta kami doon sa barangay. Doon kami nagkasulatan na mangako siya na sasagutin niya lahat ang gastusin sa barangay, sa hospital hanggat sa paggaling ng anak ko. Tapos sabi ko, kung hindi tutuparin yung pangako mo, tuloy ang kaso. Okay. Kumusta na po yung anak nyo? Yung na-disgrasya? Anak nyo ba yung na-disgrasya? Ako po. Okay. Kumusta na po siya? Wala na po. Patay na. Nilibing. Okay. Nakikiramay po kami sa muli. So, pero kayo po ay nagbayad din sa ospital? Magkano po binayad sa ospital? 600 plus po. 600,000? 600 plus. Oh, by the way, sinagot ko na ata yung... Opo. Kayo po nagbabayad. Pati sa pagpalibing po. Okay. Kasi kung hindi, pasasagutin ko sana dito sa tao mo, Colonel. No?
Oo. Kung hindi nga, seryoso. Bayad na wala na Sinagot ko na Kung hindi, papasagot ko sa inyo dyan sa PNP. Ito nga yung ginagawa namin batas na this time, pag nagkamali yung ating traffic enforcers, yung ating mga otoridad sa pag-apprehend ng mga traffic violators at nagkaroon ng pagkakamali tulad nito, magbabayad, mananagot. Di ba? Paano kung hindi ko siya tinulungan, mababaon siya sa utang, 600,000 pesos, tapos paano yung papapalibing and all. Tapos nga nagtatago na itong may-ari, itong Charmaine Manansala. Sampahan nyo ng kaso to LTO? Show cause order? Yes, Mr. Chair. We'll coordinate to get the details, Mr. Chair. I-show cause order itong si Charmaine Manansala. Charm. And then, sa HPG, meron ba tayong taga-HPG dito? HPG? Mr. Chair, Police Colonel Joel Kasopanan po. Colonel ng Kasopanan. Special Operations Division. Thank you, sir. Highway Patrol Group, sir. Very good. Kayo talaga eksakto ang gusto ko makausap ngayon. Mag-issue po kayo ng alarma sa sasakang ito. Kasi nakapatay ito I want you to issue an alarm for this vehicle. Na para all points bulletin. LTO, MMDA nandito. Kayo na po siguro sa HPG makipag-coordinate sa lahat ng traffic agency, pati sa mga LGUs, traffic enforcement group na LGUs, mag-coordinate kayo. Gusto ko ma-alarma itong sasakyan yung plate number. Ano yung plate number? Ito? And then, yung driver, LTO, I want his license suspended or even canceled or revoked. Gusto ko ma-revoke ang lisensya ni Shem Arreglado. And then itong, what's the plate number? Toyota Fortuner Black. Ito, para sa kalaman ng publiko, ito po yung plate number NEJ6228. NEJ6228. Black na Toyota Fortuner. One more time. Black na Toyota Fortuner NEJ6228. So magpalabas po kayo ng alarma para sa akin ito. LTO, MMDA, HPG. Sa LTO, di ba meron kayong traffic enforcement group? Kung tawagin ay... Meron po kaming traffic adjudication service, Mr. Chair. Hindi adjudication. Yung nagpapa-alarma, yung manguhuli dahil naka-alarma. We have the law enforcement service, Mr. Chair. We will put the vehicle under alarm, Mr. Chair. Okay. Sige.